sir. Ako naman Nakukuha ko po, naman so, po yung ano po yung mga unang session natin, pangalawang session natin. So yung pangalawang session natin kahapon, nakapag-session tayo dun sa mga size ng wire, Oo. size ng breaker. Hmm. So Kung yun, paano yun po sir. pagdating yung mga Opo, may mga allowance. So may mga allowance tayong nilalagay para hindi tayo ma-overload. Para pero hindi naman yung sobra-sobra allowance kasi baka naman, baka naman masakit naman sa bulsa. So yun ang tinatawag na sobra-sobra yung allowance na kaya naman pala ng number 2.0 wire, ginawa natin 3.5. So masakit naman sa bulsa. Sa bulsa naman natin masusunog. malaki gagastusin. Alaga. Gagastusin, opo. So dun sa tama na, pag nakita na natin sa PAC code, so yung mga tinuturo sa atin ng mga engineer, mga ano, so nasa PAC code yan. Opo. So, yan sir ay hindi na magkakaroon ng overload o magkaroon ng sunog. So, ano na nila yan? Kumbaga sir ay may allowance na. na-actual na yan. Na-actual na sa actual na pangyari sir, subok na yan. So, yung mga libro natin, subok na yun sir. Kumbaga sir ay tapos na yung librong yan eh. Nagawa na yun sa actual. So, kaya mawawala yung kaba natin. Mawawala yung kaba natin na mag-install tayo. Yan ang sinunod natin sa libro, sa ano ng mga engineer. So, mawawala yung kaba natin yan. Pag yan lang natin, pag tayo nag-install, so hindi tayo mangangamba, hindi tayo ninervous kung masusunog ba itong gawa ko o hindi. Pero kung hindi pa natin hindi pa natin nakita sa libro o sa mga so, ninervous tayo, di ba? Parang kinakabahan tayo. Wala pa sa actual. Opo, kinakabahan tayo actual kasi kuryente nga yan eh. Kumbaga sir, delikado. Delikado yung kuryente. Pero pag napapag-aralan natin sir, so nawawala yung kaba natin, di ba? Okay. So, yung iba sir na nag-actual niyan, so nakakaroon ng kaba siya kasi hindi alam yung mga theory, hindi alam yung kung ano trabaho ng kuryente. Kinakabahan pa yan. So, kinakabahan pa tayo, baka makuryente tayo. Ano po? Pero ngayon, mawawala yung kaba yun, basta kung nalaman na natin na ang live wire hindi mabubuo kapag walang neutral. Yes. So ano ang nagbubuo ng live wire? Yung neutral. Ano yung neutral? Yung lupa. Isa yan sa neutral na pinagamit. Yung tapunan ng truck. Sobrang power. Yung sobrang power, tinatapunan. So, yung lupa naman natin, hindi lang tapunan ng sumusobrang power. Kinukunan natin yan sa lupa para mag-balance, para mabuo yung power. Kaya mapapag-ingatan na po natin yung lupa na hindi tayo makadikit sa kanya. Para hindi mag-ground, mag-kuryente. Opo, hindi mabuo yung kuryente sa katawan natin. Kaya nakikita natin yung ibang electrician, naghahawak siya ng wire, live wire. Minsan nga, nakikita ko pa sa mga video, pinapakita po ito, live wire, hinahawakan. So, nahawakan talaga yan. Pero delikado. Hindi po pinapakita sa tao. At po hindi po pinapakita sa tao dun sa hindi nag-aaral. Pero tayo sir, nag-aaral tayo ng electrical. Dapat ipakita natin, dapat mapatutuo natin. At so, hindi lang pinapakita sa ibang tao kasi hindi naman sila nag-aaral ng electrical. Baka naman hawak sila ng hawak, nakachinilas sila. Tayo nakasapatos. Delikado po sa kanila. Okay, kaya
Kaya naglalabas ng aral dyan, sir. Kahit pansarili lang natin ang purpose natin sa practical electricity, ang naglalabas ng aral sa atin, ingatan natin yung lupa pag tayo nagagalaw ng electrical. Kasi nandyan yung ground. Opo, mabubuo yung kuryente, delikado tayo. Di ba? Okay. So, ang electrical, sir, kailangan wala maging hazardous o maging malapit sa aksidente. Kung tayo nagwa-wiring, kahit sarili nating bahay, dapat titingnan rin natin yung kung makaka-aksidente ba siya o hindi. Kahit sariling bahay natin o sa ibang bahay. Okay. So, kahit sa nagpapagawa lang sa atin, kailangan alam natin. Kagaya, sample sir ng mga chandelier. Di ba chandelier sir, mabigat yan. Marami yung Bigat. ilaw. So may mga lagayan po yung tornilyo. 6, 5, 8. So, kailangan natin patibayin yan. Kasi, bumabagsak yan, nasa taas yan eh. Di ba? Bigat pa naman. Opo, kung ilang taon yan nakanina sa taas, lalambot yan. So, makakabagsak ng na sa tao. Ano yun. So, minsan, lalagyan lang ng 2 tornilyo, okay na yan, babayaran na ako. Diba? So, hindi ganoon. Kailangan yung gibat mo. Kailangan safety yung ano. Oo, yung safety yung may bahay, yung may-ari ng bahay, yung nakatira. Dapat maisip natin kung ilang taon. So, kaya yung mga engineer natin, sir, may mga may mga taon na yung license nila na nakataya sa isang building. Pag nagpirma sila hanggang 15 years yan, dapat walang mangyari. Kasi pag matanggalan sila ng license. Opo. Oo, matatanggalan sila ng license. So, kaya ang buhay rin ng mga engineers, nasa nagagawa rin. Ay kung perma lang ng perma sila, tapos yung gumagawa naman hindi naman sumusunod sa procedure ng pagtatrabaho, so delikado sila. Delikado. Pero chichik man nila yan, sir, di ba? Pagtapos nila. Opo, chichikin ng engineer, di ba? Opo, double check pa, hindi lang siya mag-check noon. Yung gawa nila, yung perma nila, hindi lang sila mag-check. May kukuha pa yung may-ari niyan. Building yan, kukuha pa yun ng iba. Yung mga konsultan. Oo, yung imamas-mas yan kung talagang tama. Kasi building yan. Sisirain lang ng kuryente, susunugin lang. So, meron po yan. Kaya yung napa-inspection, ini-inspection nila, tapos na yung inspection nila yung gawa nila, pinirma nila, nakuha pa ng ibang inspektor. So, babayaran nung may-ari para makita kung talagang okay yung pagkagawa. So, hindi lang yung basta pinirmahan lang. Kaya inspection pa rin. Pero sa mga bye-bye, sir, nawawala na yan. So, bye-bye lang. So, parang tiwala na yung may-ari sa electric. Apo. So, yun ang yan. Okay. So, pag-aaralan natin ngayon, sir. So, yung kahapon, napag-aralan natin yung size ng breaker, size ng wire, kung paano gamitin sa mga appliances. Opo. So, kahit dagdag ng appliances, kung nasa tama ang breaker at wire natin, so walang mangyayaring sunog. Pwede lang na mangyari na hindi siya mag-function ng maayos kasi mag-shutdown yan kung hindi match yung appliances. Overload, yes, overload. Bili tayo ng materyales, bili tayo ng appliances. Hindi naman natin alam yung breaker natin kung sa appliances na binili natin. So, mag-shutdown lang yun, sir. Hindi yan magkakaroon ng sunog. So, ang iba niyan,
Halimbawa, sir, yung iba nakita nito dyan, shutdown yung breaker, pinapalitan yung breaker para hindi na mag-shutdown. Pero dapat, pag nagpalit ka ng breaker, nagtaas ka ng breaker, tataas ka rin ng wire. Natatawa. Diba? Yung napag-aralan natin kahapon, sir. Opo. Okay, susunod natin yung wire. So, kung papalit ka ng breaker at tataas ka ng amperahe, kailangan magtaas ka rin ng wire o i-adjust mo rin yung wire. So, mas madali yata, sir, hindi ka na magpalit, magdagdag ka na lang yung panibagong linya. Sayang lang yung papalitan. Panibagong linya yan. Panibagong breaker din. Opo. Okay, so pag-aralan natin ngayon, sir, kung paano mag-wiring. Okay. Okay, sir, malinaw po yung whiteboard? Oo, Kita po malinaw yung... po. Okay. Okay na po. So pag-aaralan natin yung tamang pagwa-wiring, sir. Ito. So ang pagwa-wiring natin sa isang bahay o isang building, kahit bahay lang yan, kailangan naka-uniform po yan. Hindi po yung pinaliwanag natin yung unang session na diba, baliktad yung mga wire. So hindi po basta-basta lang makapailaw tayo. Diba? So, kailangan meron pong process na maging uniform ang isang building. Kung nasa yung dulo ng wire niya, kilala natin hanggang doon sa kadulo ng wire. Minsan nakalagay. Okay, kaya meron tayong tinatawag na line 1, line 2. Kaya meron tayong tinatawag na color coding. Opo. Kung wala pong color coding, electrical tape. So, hindi tayo makakapag-color coding kung walang sinasabi na line 1 at line 2. So, kailangan mauna yung line 1, line 2, maunawa kung ano ba yung line 1, line 2. So, napag-aralan na natin yon. So, ito na po yun. Magiging resulta ng pinag-aralan natin. Na, ang sinabi natin na ang line 1 ay nasa unahan lagi. So, kapag nakatayo ang breaker, kapag tayo nakaharap sa breaker, nasa kaliwa po yan nakalagay. Diba? Nasa kaliwa. Bakit anong katotohanan? Bakit nasa kaliwa yan, sir? Pwede naman gawin kanan. Diba? Yung mga tanong, pwede naman gawin kanan yan. So, ang katotohanan niya, sir, ang pruweba natin na nasa kaliwa yan, saan ba tayo nagsisimulang magbasa? Saan ba tayo nagsisimula magguhit? Saan ba tayo nagsisimula ng litra o numbering? So, sa line 1, saan natin susulat yan? Nasa kaliwa tayo nagsisimula. Di ba? Yun ang pruweba natin na dapat sundin sa pag-aaral. Okay. So, kaya nasa kaliwa po yan. Okay. Kung nakahiga naman ang breaker natin, kung nakahiga, kaya sinabi na line 1, nasa unahan siya. So, sino ba ang una? Yung taas o baba? Taas. Taas. Kaya iyan ang line 1. Okay. So, pag nagbibigay nga ng pera, tatawagin, yung number 1. Dapat, panguli ang lalapit. So, hindi. Yung una lang lalapit. Number 1 lagi. Number 1 lagi. So, yun ang pruweba natin. So, hindi yan na haka-haka lang. Hindi lang yan sinabi ni Mr. Salazar. Gano'n yan laki. Ganyan na hula-hula yan ni Master. Hula-hula, ano lang yan. Sarili lang yan. Hindi po pangkalahatan yan. May pruweba tayo. Okay. So, yung line 2, yun ang neutral. So, may dalawang klase tayo, sir. Di ba? May dalawang klase tayo pinag-aralan na line to line, saka line to ground. Line to ground. Opo. So, kung nasa line to ground tayo,
Okay, kung nasa line to ground tayo, yung neutral natin, nagkakatawan siya ng ground o galing sa lupa. Galing sa lupa. Saan natin makikita line to ground? Dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas sa atin, nakikita natin yan sa mga maliliit na kopertiba. Opo, sa maliliit na kopertiba. Ano po yung maliliit na kopertiba yan? Kadalasan natin makikita yan sa mga probinsya. Opo. So, bakit ba sir, sa maliliit na kopertiba yan nakalagay? Hindi ba pwede sa komersyal o sa mga city? So, yan ang tanong, bakit ba sa probinsya lang nakikita line to ground? So kasi sir, ang line to ground, maliit po ang nasasakupan. Ang line to line, malaki ang nasasakupan niya. Siguro sir, ay malaki ang bultahe dito. Ang bultahe dito, sa mga engineer natin sir, ang nakatuklas dyan, yung malaking, yung line to line, 34.5 kVA. So, malaki ang ipoproduce na sa mga customer. Malaki ang area niya. Yung line to ground, 13,200 kVA. So, maliit lang dapat ipoproduce, papabili niya kuryente. Okay. So, iba yung system nila. Okay. So, yan ang ibig sabihin na kaya natin nakikita yung light to ground sa mga maliit na kopertiba. Kasi, bibili ka. Halimbawa, sir, ang sample lang natin, 1 M ang halaga nito. Ito ay 2 M. So, gagamit ba ako ng 2 M para i-produce dito sa maliit na kopertiba? So, lugi. Lugar sa 1 M. Yes, yan pa ang dahilan niya. Kaya meron tayong line to line at line to ground. So, hindi po sinasabi na, ay, sir, sa ibang bansa lang yan, meron, wala tayo yan. So, hindi. Meron tayong parehas yan. Kasi, yun nga, budget nga ang binagbabasihan. Sir. Tayo ba, sir, negosyante tayo? Bibili ako ng malaking system na ang gagamitan lang naman ay maliit. Maliit. Siyempre, ibabagay mo na doon. Ibabagay muna, sir. Abang lumalaki, dumadagdag ng dumadagdag. Okay. So, yan ang, kaya meron tayong tinatawag na line to ground at line to line. Okay. So, dito na tayo sa line to ground. Okay. Sa pagwawiring po natin, para maging uniform ang isang bahay, nakita niyo pa po yung sulat ko? Opo. Diyan ha? Excuse me, sir. Lagay lang po ako ng nawawala na po. Sige lang, okay lang po. May mga katanungan ka, sir? Wala naman po. Okay naman po. Nakakasubaybay naman. Apo.